dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, ganun yun. Oh, ito na mga kababayan ko. Panoorin na natin to. Oh, pasok na. Sara! Raw kakausapin ni Vice President Sara Duterte si Na? PBBM para mapauwi ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa. Oh, edi wag mo. Kita nyo mga kababayan ko kung gaano katanga ito. Bakit? Sinabi ba ni Pangulo, kausapin mo siya? Bakit? Tinanong mo ba siya kung gusto kang kausapin niya? Bakit? Bakit? Polonges, bakit? Oh, di ba? Bakit? Sino ka? Yan ang problema kapag nasanay kayo sa pag-uugaling lahat ng gusto nyo nasusunod eh. Ngayon, baka nakalimutan nyo, wala na yung tatay nyo na pwedeng magtupad ng kagustuhan nyo sa lahat ng pagkakataon. Unang-una, si Pangulong Bongbong na ang presidente. Ikaw, oo, vice-presidente. Pero baka nakakalimutan mo sa lahat, sa kwento at maitatala sa bansang ito. Tandaan nyo, si Sara Duterte ang pinakawalang kwentang naging vice-presidente ng bansang ito. Di po ba mga kababayan ko? Walang kwenta. Oo, maitatala yan sa kasaysayan. Kaya ikaw, Sara, tigil-tigilan mo yung pag-iinarte mo. Eto, mga kababayan, pilingere. Tama po yung sinasabi ni Atty. Claire. Walang kwenta. Oo, walang, naku talaga, matindi. Oh. Sa kitang bise, ang Pangulo pa nga raw ang mismong nag-aproba sa anyay pagkidnap sa kanyang ama para Kita niyo? maikulong sa International Criminal Court. Yan ang Kita nyo mga kababayan ko, yan na nga yung naging dahilan ng pagkaka-reject ng hinihinging interim release ni Digong. Mga kababayan, parang pinagpipilitan. May ugaling ganyan mga kababayan eh. Yung bang naging dahilan ka na ng problema, ang ginagawa mo ngayon, inuulit-ulit mo pa. Ibig sabihin, mga kababayan, si Sara, may problema talaga sa utak siya. Yan na nga, Sara eh. Alam mo ba yon, Sara? Sabi ng ICC, dahil nga sa mga pagbibigkas ninyo na, na salitang itinakas, kinidnap si Digong, kaya hindi na aprobahan yung kanyang interim release. Bakit inuulit-ulit mo pa? At isa pa mga kababayan, may video. Mamaya ho, talakayin natin ito ha. May video ho mga kababayan eh. Si Sara sinasabi na lahat ng mga DDS, taga-suporta ni Digong, pumunta kayong lahat sa dahig at i-jailbreak natin. Ibig sabihin, itatakas natin si Digong. Biruin nyo, sabihin niya yon habang naka-live. Di ba't bobo talaga? Kaya mga kababayan sa totoo lang. Oo, sa totoo lang ho Buti na lang mga kababayan, nag-isip ako Dahil sa dami, ng mga, naghihilahan nun mga kababayan Alam nyo naman ako. Pinaghihilan na ako Sabi ng mga kaibigan ko, mga vlogger na dides, dito ka! Sabi naman ng mga kaibigan ko rito kay Pangulong Bongbong, dito ka! Di ba? Sabi ko naman, pwede ba akong sumama muna sa inyong dalawa? Oo. Para malaman ko muna kung paano yung mga diskarte nyo. Eto namang mga kasama natin sa DDS na mga vlogger, utu-utu rin. Naniwala mga kababayan Hindi nila alam, loyalista ako Ayan, nabuking yung mga lakad nyo. Di ba? Yan. Kaya sabi ko, may hina ulo ng mga DDS, ayoko dyan sumama. Dito ako sa mga magagaling, sa mga matatalino, sa mga magaganda. Di ba? Kita nyo? Di ba? Di ba? Casual na casual Jailbreak, di ba? Jailbreak na natin yan, di ba? Sabi. Yan. Tuloy. expert report ni Camille Samonte. Feeling si Sara.
Naghain na ng apela ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagbasura ng Mm. ICC sa hiling nilang interim release o pansamantalang paglaya ni Duterte. Habang wala pang desisyon ng ICC sa kanilang apela, posibleng sa ICC detention na magpasko at magbagong taon ang dating Pangulo. Natanong naman si Vice President Sara Duterte tungkol dito at kung handa ba siyang kausapin si Pangulong Bongbong Marcos para mapalaya at mapabalik sa bansa ang kanyang ama. Hindi ko kakasapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob. There's no going back. Kita nyo mga kababayan, gamit na gamit pa rin yung salitang kidnapping. Parang sinasadya niya, no? Kayo, talaga, mga DDS, yung mga natitira na lang. Kasi marami nang natuto. Marami nang natauhan na DDS. Ang tinutukoy ko, yung mga natitira na lang. Sipin nyo maigi yan, no? Yan na yung dahilan kung bakit si Digong ay nanatili sa dahig. Kita nyo, pinagpipilitan. Sige pa rin ang gamit ng kinidnap si Digong, kinidnap si Digong. Sara, maniwala ka sa akin. Ha? Kunin mo na akong stylist mo. Oo. 'Di ba? Para naman baka mangyari yung plano ko. Oo. Sara, Sara, sa totoo lang pagka magkatabi tayo, hindi naman alangan, 'di ba? Pag magkatabi tayo, lugi ka pa ba? Kayo na magsasagot niyan, Leonora Brown, Ate Mars, Malu, si Ron, Pinkay, Timingin, kayo magsasabi niyan. Pagka ba kami magkatabi ni Sara, lugi pa siya? Mga kababayan naman. Ha? Mga kababayan naman, kung lugi pa siya, iusod mo, Boss Mike, yung mukha mo. Ayan, mga kababayan, lamang lang ho sa laki ng muka. Pero mga kababayan ko, tingin ko kung naging babae ako, dapat naging lalaki na lang siya. Parang mas bagay kasi mga kababayan. Kasi mga kababayan, si Sara mukhang lalaki. Ako mga kababayan, pag na-make-upan, mukhang babae. Ibig sabihin, mas maganda pa ako sa kanya pag naging babae ako. Diba? Kapag naging lalaki siya, ganun pa rin ang itsura niya. Boss Mike, okay lang ba sa'yo? Hindi ko naiisipin kung okay o hindi. Tandaan nyo, yung 40 maleta na punong-puno ng pera. Yun yung iniisip ko. Bahala na dyan mga kababayan kung ano mangyari. Eto na. Sa ganun, ma'am. Ah. Trabaho niya yun At trabaho niya yun in a sense na aprubahan niya. Kita nyo, gamit na gamit pa rin talaga mga kababayan yung salitang inaprubahan kasi ni Bongbong Marcos. Bobo ka ba? Yun ay obligasyon. Mandato niya yun. Kung ano man yung pagpayag niya, mandato niya yung kailangan niyang tumalima sa Interpol. Kasi mga kababayan, kung inyong matatandaan yung paghuli ng mga kababayan natin na mga tumakas, tinakasan, yung kanilang mga kaso tulad ni Tebes, na tumakas, tinakasan yung kanyang kaso na pagpatay sa kay Digamo at marami pang iba, mga kababayan ko, yun Kaya ho, nagagamit ang Interpol, di ba? Ray Leal, Puebla. Bagong subscriber, Di ba? Sana lahat may jowang maganda. Di ba? Yun po yun. Tapos ngayon, mga kababayan, kita nyo, ang katwiran. Kailangan lahat sisihin natin si Pangulong Bongbong. Kulang na lang, mga kababayan, pati pagtaba ng muka ni Sara, isisisi niya kay Pangulong Bongbong.
Sabi ko sa inyo, ganyan eh. Si Sara, lahat na lang. Si Pangulong Bongbong ang may kasalanan. Oo, Sara, sa totoo lang. Minsan sisihin mo yung doktor mo, no? Kung tumabay ang mukha mo, baka hindi na umepekto yung mga in-injection diyan. Anong kinalaman ni Pangulong Bongbong? Alangan naman si Pangulong Bongbong nag-i-injection sa'yo. Hindi naman, ano? Oo! Tignan nyo mga kababayan ko. Kamakailan lang, pumayat na yan. Kasi, oo, naghahanda na. Sabi niya mga kababayan, no, kailangan pagka-akyat ko, pagka-appoint sa akin bilang presidente, pag-look-look sa akin bilang presidente, kailangan sexy. Kaya pumayat ho yan eh. Nagpa-sexy talaga para pag-akyat niya ng Malacanang, maganda ang postura. Maisusot niya yung pinatahi niya na barot saya para ho mga kababayan, oo, bonggang-bongga. Eh mga kababayan eh, pumalpak yung mga plano nila. Nagbalak, na stress, na depress. Ayan, naging itsura niya. 'Di ba? Tignan nyo naman. Parang yung mga DDS lang. Saan kayo nakakita mga kababayan? Vice Presidente, yung mukha may baba. Mali. Yung mukha mga kababayan may bilbil. Di ba? Yung mukha ni Sara mga kababayan sa sobrang katabahan may bilbil na. Di ba dapat inaalagaan mo tulad nung mga nakaraan? Nung mga nakaraan, kita mo, nakakapagsuot ka pa ng lapat na kulay pula. Naggawa saan? Sa Pilipinyana. Ngayon, mga kababayan ko, hindi na kasya yung mga pinagawa niya. Ang daming pinagawang Pilipinyana, barot saya ni Sara. Hindi na lahat kasya. Wala na, hindi na kasya. Alam nyo kung ano nangyari? Oo, dahil hindi na kasya, ayan, naka-polo shirt na. At least mga kababayan ko, yung polo shirt, hindi halata, maluwag, na itatago ang laki ng tiyan niya. Diba? Sa totoo lang mga kababayan. Nakaipit lang yan. Yung tiyan niya, pag tinanggal yung pang-ipit, yung kulay itim ng pang-ipit ba? Para hindi lumulobo. Mga kababayan ko, kapag wala yon, sa totoo lang, mas malaki pa yung tiyan niya kaysa sa dibdib niya. Grabe naman yung Boss Mike. Yun, girdle, pag tinanggal yung girdle, mga kababayan ko, mga kababayan mas malaki pa yung tiyan niya kaysa sa dibdib niya. Grabe, ano kaya itsura? Daig pa manginginom, ano? Di ba? Eto na. Na hindi niya dapat ginawa bilang isang pangulo. Huwag mong turuan yung presidente. Sabi ko nga, prerogative niya yon. Magpresidente ka muna, Inday. Huwag mong turuan ng presidente namin. Matalino yon, alam niya. Lahat. Kaya nga hindi nyo mapabagsak, di ba? Tuloy. Samantala, bumuelta rin ang Vice Presidente sa reaksyon ng palasyo Nako! sa kanyang pagpuna sa administrasyon sa pagtugon nito sa korupsyon. Nako! Ayon kay Palace Officer Yuse Claire Castro, Ah. puro salita, bintang, walang Nako! ebidensya. At Kita nyo, puro salita, bintang at wala ka daw ebidensya. Totoo naman. Ganyan ho mga DDS. Salita lang ng salita, bintang ng bintang. Kahit walang ebidensya. Diba? Ito matindi mga kababayan. Kahit ako, hindi ko masense talaga na may ginagawang kalokohan si Pangulo. Si Pangulo, sabi niya, handa na. Lahat mga kababayan, bubuksan. Kita nyo, siya pa nagpaumpisa niyan. Pero bakit ito? Yung pong nagbibintang na ang Pangulo ay may ginagawa
nakasalanan o pagnanakaw sa bayan, eh bakit siya yung takot na mabuksan ang salin niyan? Naisip nyo yon? Naisip nyo? Naisip nyo? Biruin nyo si Pangulong. Ha? Si Pangulo. Oh. Ha? All out. Silipin nyo salin ko. Si Sara. Huwag nyo na akong isama dyan. Hindi dapat ganyan. Hindi dapat ganyan. Hindi nyo pa dapat ako inuuna. Grabe no, mga kababayan no, parang Leon no. Grabe no. Tindi! Bakit ganon? Bakit hindi kailangan unahin yung pinagbintangang magnanakaw din? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Oh. Dapat ginaya nyo si Martin. Ah? Diba? Dapat ginaya nyo. Nauna nang nagtago. Sila Sara, mukhang hirap na hirap mga kababayan itago yung mga kayamanan nila. Sorry na lang, di ba? Sorry na lang. Hindi nyo na maitatago yan, may nagbabantay na. Oo. Oh, ayon sa ating panaginip mga kababayan, nagdidelikado na ang mga kayamanan nyo, Sara. Maniwala kayo sa akin. O, tuloy na. Walang kwenta ang akusasyon daw ng bise. Kita Pero nyo? ng bise, Wala ka raw kwenta, Sara. Yung akusasyon mo, walang kwenta. Boss Mike, di ka makamove on kay Martin. Ikaw ba regaluhan? Ng ganyang kalaking bilog na kahon? Sa tanang buhay ko mga kababayan, ngayon lang ako nakakita ng ganong kalaking bilog na karton na regalo. Paano ako makaka-move on? Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Eto na. kasi pinipili lang ang mga iniimbestigahan ng administrasyon. Nako, Sara. Paano pinipili lang? Baka magulat ka. Lahat iimbestigahan. Pati nga pinsan niya, iniimbestigahan na. O di ba mga kababayan, paano pinipili yon? Kung pati si Martin, iniimbestigahan na. Huwag ka nga, Sara. Ikaw, Sara, talaga komedyante ka eh. Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte, kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Kita nyo mga kababayan ko, bakit ba kailangan diktahan mo kung sino ang unahin nila? Di ba? Wala kang karapatang diktahan kung paano dumiskarte, kung paano yung paraan ng pag-iimbestiga nila. Tandaan mo yan. Unang-una sa lahat, bakit ka mangmang? Ikalawa sa lahat, bakit bobo yan? Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan ko. Evangeline. Si Evangeline Camilosa, kita tayo soon ha. I-organize ninyo dyan sa Hong Kong. Magkita-kita tayo. Dahil sa sobrang mahal ko kayo dyan sa Hong Kong. Nako, grabe. Miss na miss ko kayo. Kaya gagawa tayo ng kaparaanan. Kung natutuwa kayo sa kakapanood dito, gagawa tayo ng kaparaanan para magkita-kita tayo lahat kasama yung mga paborito nyong mga vlogger. Kayo, lahat iniimbitahan namin, Lahat, iniimbitahan namin kayo. Sa Hong Kong, kami ay pupunta sa Disyembre. Sa Disyembre. Magtipon-tipon tayo dyan, Ayos, Ayos, Sa mga malalapit dyan, itataon namin na linggo para wala tayo pare-parehas na trabaho. Sa mga taga-Hong Kong lang muna, mga kababayan ko. Sana makadalo kayo para marinig nyo ng personal yung mga boses ng mga vlogger ninyo na paborito. Okay ba? At pag nagkita-kita tayo sa Hong Kong, sana makalusot. Magdadala ko ng napakaraming relo. Para yung mga hindi pa nakakabili, bumili kayo. Magdadala ko ng napakaraming relo para yung mga hindi pa nakakabili, bumili kayo.
para naman makabawi ako, di ba? Para naman makabawi, meron kaming panggastos, pangkain, pang-hotel, pang-airfare. Di ba? Biruin ninyo mga kababayan. Isasama ko yung mga vlogger nyo. Siyempre, sagot ko na naman lahat yun. Kaya nga kahit mga nanggigigil yan sa akin dahil kay Martin, hindi ako mabanatan nun. Di ba? Oh, alam nyo na. Oh, ha, mga kababayan. Oh, eto na. Oh, Rosalie, malapit na. Oh, malapit na. Ilang tulog na lang. Eto na. Pangulong Arroyo, Ah. lahat. Kita nyo, dinamay pa si Arroyo, di lalo na. Mukhang mga... Ay, Dr. Alec! Oo. Kailan tayo magla-live? Doktor, alam nyo po ba mga kababayan ko, si Dr. Alec, galante yan. Oo. Ang doktor, ang dahilan, ha? Oy, Sarah, i-recommenda ko siya. Dr. Alec, baka naman magawan mo ng paraan ang pagmumukha niya. O kita mo naman, ha? Mukhang hindi na, ha? Hindi na, ano? Yung, ano ba yun? Inggitano! Bakit naman ako maiinggit sa ganyang mukha? Ang laki-laki. Hindi, anino, no? Yung ano, yung, yung pampapayat ng mukha. Yung para magbi ba? Magbi. Oh, yung mukha niya. Oh, kasi kita mo, oh, yung mukha niya parang batya, eh. Ha? Dr. Alex, sumagot ka. Baka naman pwede mong sponsoran si Sarah. Mga DDS, kita nyo? Oh, mabait ako sa kanya, naaawa ako eh. Di ba? Oh, kung pagugupitan, ako na maggugupit sa kanya. Oh, ako na maggugupit. Pero teka muna, tapusin muna natin lahat yung deal. Kailangan matapos muna. Hindi botox. Oo, ano yun? Basta pampapayat. So si Dr. Alec, nag-comment lang, nag-hi lang, tapos lumayas na. Ito na. Inistorbo ni Dr. Alec yung live ko. Ito na. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa Hindi, balikan natin mga kababayan. Alam nyo po ba, dinamay pati yung kay Gloria eh. Inilang ang mga iniimbestigahan ng administrasyon. hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Lahat. O, kita nyo? Sa panahon ni Aquino, panahon daw ni Arroyo, sama mo na hanggang kay Cory. Ano ka ba? Di ba? Sama mo na hanggang kay Cory. Kasi mula nang naupo si Cory, dumami ang alin eh. Nakikinig daw si Dr. Alec. Dr. Alec, late ka. Usod-usod mo nga yung ano mo. Usod-usod mo sa unahan, kaya late ka eh. Late ka. Ha? Ano ba yun? Yung, may ano ba yun? Basta, yun. Yun, yung sinasaksak pampapayat sa mukha, kailangan niya, oh. So ngayon mga kababayan ko, gusto ni Sarah paimbestigan daw, wag lang daw yung panahon ni Digong. Bakit ba ito diktador? Alam mo Sarah, magpresidente ka muna para ikaw ang masunod kung sino gusto mong unahin, 'di ba? Paring Leo, kung sino gusto mong kung sinong gusto mong vlogger na ipaligpit. Ganon eh. Dapat ganon. Hindi yung hindi ka naman presidente. Pero gusto mo ganito, gusto mo ganyan. Lahat gusto mo. Natatandaan nyo ba mga kababayan si Sarah? 'Di ba? Yung presidential jet, siya gumagamit noon nung bati pa sila. Ginagamit mga kababayan ang presidential jet mula sa Davao papuntang Maynila. Maynila to Davao. Kita nyo, naging niya na. Naging service niya na. Kinanya na mga kababayan eh. Hindi naman siya presidente, pero naka-jet siya. Ang kapal ng mukha, di ba? Yun! Mesolipo. Yan. Meso therapy. Yan. Meso, tama. Yun, yung meso, ha? Kailangan mo, Sarah, ng meso. Oo, ha? Sabi rito ni Kai,
ni Kay Akay, Meso, Lipo ha. Meso Lipo, hindi Meso Lollipop ha. Di ba? O sabi ni Ilaican del Carmen, spoiler Brad. Ayusin mo. Eto na. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon Oh. sa Nagahang mga kababayan eh. Alam niya kasi, alam nyo, kaya nagahang, hindi niya masabi yung administrasyon ni Pangulong Bongbong eh. Kaya nagahang si Sara. Nagahang si Sara, hindi niya masabi-sabi mga kababayan, isama nyo na, pati yung administrasyon ni Bongbong Marcos eh. Loading nga talaga mga kababayan ko. To. iskandalo sa korupsyon Kita nyo. administrasyon. Kita nyo mga kababayan ko. Ang hina ng ulo ni Sara, maniwala kayo. Ako na nagsasabi sa inyo. Naka-filter pa yung mukha niya mga kababayan. Kita nyo naman yung eye bag niyan. Malamang mga kababayan, ang tulog niyan, ang tulog niyan, mga 2 oras na lang. Mas marami pa yung lamon niyan. Ganyan ho mga kababayan eh. Yung pong mga stress, nauna tumaba yung mukha niyan. Di ba? Nag-aaral pa lang, magsalita. Yan na nga, pinag-practicean pa pagiging vice presidente. Kita nyo? Ganyan ho ang itsura ng stress. Naunang tumaba mukha. Kasi una, hindi nakakatulog ng maayos. 2 oras na lang, meron pang gising. Di ba? Minsan mga kababayan, kaya pag sinusumpong yan, baka 2 minuto na lang tinutulog niyan. Kaya kapag ka nagpa-interview, kung inyong makikita, kung ano-ano sinasabi niyan. Di ba? Tignan nyo dyan, mga kababayan. Hindi niya maisip kung ano sasabihin niyan. Kasi nga ho, mga kababayan, epekto yan ng alin? Tama sa ulo. Di ba? May tama sa ulo talaga eh. Ni Pangulong Marcos. So wag silang selective. Nako, bakit namimili ba? Wala naman Baka Sara nakakalimutan. Ito, mga DDS, pasensya na kayo sa sasabihin ko. Pasensya na kayo. Kung ayaw nyo marinig to, tabi-tabi muna kayo. Ito mga kababayan, sabi niya, wag daw selective. Diba? Bakit daw ang iniimbestigahan ay yung administrasyon daw ni Digong? Bobo pala to eh. Baka nakalimutan niya ang nauna. Yung administrasyon ni Pangulong Bongbong ang inimbestigahan. Diba mga kababayan ko? Ang administrasyon ni Pangulong Bongbong ang inunang inimbestigahan. Pero kita nyo, defensive. Defensive eh. Sinasabi niya agad kahit hindi pa nag-uumpisang mag-imbestiga. Ang iniimbestigahan daw, yung administrasyon ni Digong eh. Di ba ikaw nga yung nagbulgar pa? Di ba? Na na ang may problema, yung administrasyon talaga ng tatay mo. Nung sinabi mo na ang nangontrata ng Ghost Project o anumang mga proyekto ay si Saldico na nangyari sa panahon ng tatay mo, yung pinalitan mo. Di ba? Inano niya, binuking niya, administrasyon ni Digong, puro nakawan din. Siya mismo may sabi niyan, hindi ako. Ngayon, babalikan natin yung sinabi niya. Bakit puro Duterte lang ang inuuna? Saang banda? Mga kababayan ko, ang administrasyon ni Pangulong Bongbong ang inuuna. Tignan nyo sino ang inimbestigahan. Yung pong mga may kinalaman sa mga flood control, kung saan sa lugar sa bansa, tulad ng Bulacan, mga kababayan, Mindoro, at kung saan pa. Di ba? Sino iniimbestigahan? Administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat ang inuna.
Yan. Ha? Endless love. Tao pala nila si Saldico. Oo, pati si Martin. Ha? Oo. Kaya nga eksperto na yan si Saldi. Siyempre, sa mga magagaling na negosyante, kukuha ka pa ba nung isang tao na tauhan na alam mo magpa-practice pa lang? Siyempre, kukuha yan yung eksperto na. Kaya wag na kayong magtaka kung si Martin kinuha niya si Saldico. Hindi ako naiinggit! Oh, di ba? Oh. Sipin nyo maigi yung sinasabi ko sa inyo, ha? Oh. Huwag silang Duterte ng Duterte lang. Oh. Hindi rin daw Duterte ng Duterte, mga kababayan, di ba? Sila tong bongbong ng bongbong Bongbong sila ng bongbong, mga kababayan, binabaliktad na naman ni Sara di ba? Binabaliktad na naman ni Sara. Grabe, no? ay tuturing na pambibintang ang sinabi niya na gustong manatili Ah. ng matagal sa pwesto ni PBBM. Yan yung Kita nyo, mga kababayan ko, pati yung sinasabi niya na mananatili ng pangmatagalan yan. Hindi yan magre-resign Gumagawa ng paraan si Bongbong Marcos para maging presidente. Pagkatapos ng 2028, Inggitano! Si Sara, inggitera. Tama? Yan, mga kababayan ko. cover story nila, charter change. Na- Pero ang totoo, Charter change, mga kababayan, tatay mo nga nagsabi, para makagalaw ang gobyerno, palitan ang constitution. Sabi ng tatay mo yan. Abangan nyo. Sa next slide natin, abangan nyo yan. Tatalakayin natin yan. Mismong si Diging. Ang nagsabi, mga kababayan, kailangan natin na baguhin yung umiiral na constitution. Kung hindi natin babaguhin yan, at yan pa rin ang paaandarin, hindi masusolusyonan ang korupsyon. Our beloved Boss Mike